Sa nakaila sa kwaday no, nalang ko'y gusto nga i-share sa istorya nga bahin sa vlogger nga si Kelay. Gusto na ako ni i-share yung kwan kay namo ko'y dili mo to saya nga anak. Ug kamon lang po'y istorya ni og sa inyong maingon ani nga video nga akong i-share sa inyo karon. Og palihog lang po ko og paghuman anig tan-aw nga video. Kay para makabalo pud mo. So yun mga kasaka, magandang araw po sa inyo. So ngayon ito, sasagutin ko lang po yung mga komentong ito. Isahan na kasi medyo naging apektado na rin po yung pang araw-araw ko. Medyo naapektuhan ako, pilitin ko mang hindi intindihin yung mga gaya nito. Ibaliwala ko sana yung mga ganito, pero medyo naapektuhan na po talaga yung pag-iisip ko na medyo nasasaktan na po ako sa mga ganitong klase mga komento na kung bakit daw kahit mayaman na ako, bakit nagpapanggap pa akong mahirap. So ngayon, magpapakatotoo tayo. Patapusin nyo yung video, manood ka hanggang matapos yung video na to para samahan nyo po akong i-tour po kayo dito sa mansion ko pong nabuo. So ayan mga kasaka, eto, bago tayo mag-tour dito sa simpleng mansion ko po na nabuo, meron po akong sasagutin ko po yung mga komentong to na bakit daw kahit mayaman na ako, sobrang marami yung followers ko, bakit hindi ko magagawang tumulong sa mga nahihirapan o nangangailangan. So yun, ito hindi ko na dapat to sabihin sa inyo kaso medyo masakit na po talaga yung mga paulit-ulit yung mga komento, yung paulit-ulit yung mga pambabash na gaya nito. Kaya po tayo hindi yung mayaman kasi gawa ng ako po kasi talaga yung tipo ng tao hindi po talaga maramot. Pagka meron lang, bibigay at bibigay po talaga ako sa mga tunay na nangangailangan. So kasi yung kinikita ko sa Facebook at sa YouTube siguro overall kapag total yung dalawa na yan sa loob ng isang buwan is kahit paano hindi talaga bumababa sa 20,000 to 30,000 lang talaga yung kinikita ko every month. So ito yung ginagastos ko talagang sobrang laki. Gawa ng pagka after ko pong sumahod, yung pera na yun is binabudget ko na talaga yan. Binibigyan ko yung mga kapatid ko nag-aaral pa. Yun, pang allowance nila, sinasagot ko na yan. Tapos yung pangkain namin dito sa bahay, personal needs ko rin po, nagtatabi ako. Tapos yung mga gastos ko sa mga music video, kaya minsan lang talaga ako nakagawa ng music video, gawa ng yung music video ko is pinakamababang gastos na po talaga sa paggawa ng music video ngayon is nasa 20,000, pinakamababa na po talaga yan. Kasi medyo mahal talaga yung mga pagpapaproduce, gumagawa ng sariling mga beat, instrument, yung mga camera, talagang sobrang mahal. Kaya hindi po talaga, ako po talaga yung tipo ng taong hindi ko po talaga tinitipid kahit sino man yung makakasama ko. Makikita naman yan sa mga video vlogs natin na kung saan dinodocument po natin yung mga mga nakaraang mga shoot, ganun. Kaya medyo magastos po talaga. Yung pinakamalaki talagang gastos sa music video is nasa 55,000 para music video ko. Yun yung pinakamalaki, kaya minsan di talaga ako nakakabawi sa mga sinasahod ko. Sobrang mahal. Kaya kailangan talaga ng mahaba-habang pag-iipon bago makakabuo muli ng mga music video. Yung pera kasi na sinasahod ko sa pagbablog, sa mga music video ko po sa YouTube, yun, binabudget ko na talaga yan, pang allowance sa mga kapatid ko, pang allowance namin dito sa bahay, pangkain, tapos yung pang personal needs ko, at pantulong para sa mga tunay na mga nangangailangan mga tao. Kasi ito hindi ko talaga dapat itong sabihin sa inyo kasi ayokong dumugin ng tao or ayokong puntahan ng mga tao kasi medyo nakakahiya yung wala tayong maiaabot kasi talagang pinagbabudget lang yung pera ko. Kasi dito sa bahay mga kasaka, maraming mga nagsasabing hindi daw ako tumutulong. Binibidyohan ko yung mga tinutulungan ko. So, sa mga tinulungan ko mga kasaka, yung mga binibidyohan ko, siguro sa 100% na natulungan ko, yung binidyohan ko is nasa 10% lang po talaga. Kung saan yung mga binidyohan ko is yung may inspirasyong mga video or yung mga kahanga-hanga mga tao lang talaga yung binibidyohan ko. Na kung saan yung tipong kahit nahihirapan na ipatuloy pa rin lumalaban sa patas na pamamaraan, yung mga ganong klase mga video na talagang nilalabas ko kung saan may mga mapupulot na inspirasyon ng mga tao na makakapanood sa mga video yun.
na kung saan yun yung mga dapat na deserve nating mabigyan. Kasi merong mga nagmumura, talagang todong-todo na yung pagmumura sa akin sa mga comment section. Gawa nang hindi ko na sila tinulungan, pero nung inisto ko, tinignan ko yung messages, doon ko na nakita na grabe yung hingi niya ng tulong. Tapos inisto ko yung profile account niya, grabe. Sobrang tamad tingnan, ang laki ng katawan, tapos ganun, umaasa lang sa hingi, tapos grabe makamura na hindi siya binigyan. Kaya yun yung isa sa mga halimbawa na hindi dapat pamarisan o hindi dapat tulungan, kasi medyo mukhang tamad tapos tutulungan mo pa, mas lalong tatamarin yan kasi makaasa lang yan sa bigay o ayuda ng mga taong hihingan pa niya ng tulong. Kaya ayun, kung ako tumulong is pili lang talaga yung mga nangailangan lang talaga, gaya nga dito sa amin sa lugar namin, kahit isang barangay basta kakilala ko ang mga lalo din sa mga kabarangay ko, pag na may namatay talaga is nagbibigay talaga ako pinakamaliit na yung 1,000 sa mga matay. Tapos yung mga reseta, mga taong nagpupunta dito nanghihingi ng pang-reseta nila, talagang yun, di tayo bumababa sa 2,000 to 5,000 talaga yung binibigay natin sa mga pumupunta dito na nanghihingi ng tulong. So hindi ko yung pinapagyayabang yun po talaga yung gusto ko lang na ma-share rin sa inyo, kasi medyo mahirap kasi maging Pinoy talaga, yung parang hanapan ka nila ng resebo para makita nila kung anong klase kang tao. So yun, hindi ko na dapat talaga sabihin to, pero yun, napasabi tuloy ako ngayon. Kasi talagang ang hirap maging Pinoy, hahanapan at hahanapan ka talaga, pupunahin at pupunahin ka. Kaya ayun, yun, sponsorship, hindi tayo bumababa sa 2,000 to 5,000 yan sa mga nangingin sponsorship dito. Sa mga pumupunta dito nangingin ng sticker, binibigyan natin ng pang merienda pag uwi. Kaya ayun, yun talaga yung isa sa mga rason kung bakit ayoko sabihin sana sa inyo na ganon, may mga pag ganon tayo dito sa bahay ng mga nagpupunta pang humingi ng tulong, mga reseta, mga ganon. Kasi ayokong pumunta dito na maulats yung mga tao. Kasi talagang pinagbabudget lang yung pera ko. Minsan wala akong maibibigay. Kaya pagpasensyahan nyo na. Minsan sticker lang talaga. Gaya nga nung pumunta dito last month na kung saan yun yung mga panahon na talagang grabe. Hanggang ngayon, medyo ipit pa yung mga perang binibigyan natin ngayon, paunti-unti lang sa mga tulad na nangailangan lang talaga, piling-pili lang. Kasi yung almost 200,000 ko na pera na pinautang sa mga kilala ko is maski piso talaga walang naibalik. Kaya ayun, talagang awang-awa ako sa pumunta dito na umiyak pa na may dalang reseta, may bit-bit na reseta na yung naibigay ko ay 1,000 lang, sobrang laki ng kailangan niya. Kaya ayun, ang sakit lang na ganun. Yun yung ayoko na puntahan ako dito sa bahay na ganun yung estilo na sobrang laki ng problema niya tapos ganun lang yung naibigay ko. Yun yung isa sa mga rason na ayokong dumugin ng tao sana na puntahan para hinga ng tulong, kasi may pamilya rin po ako at pinagkakasya ko lang talaga yung kinikita ko, kasi makikita nyo naman kung magkano lang yung followers natin or magkano lang yung views natin. Malaki nga yung followers natin pero yung kinikita is yan, pinakamalaki na yung 30,000 every month, tapos grabe pa yung gastos. Kaya kung makakatulong man ako is kakaunti lang din talaga, piling-pili rin po talaga kung sino lang yung mga karapat dapat tulungan. Kaya sana wag po kayong magtampo kung hindi po kayo mabigyan ng kaunting tulong, kasi syempre may mga pamilya rin po tayong inuuna at may mga taong mas deserve pa po talagang dapat bigyan ng tulong. Kaya ayun, paisa-isa lang po sana at pagpasensyahan nyo na kung ganun lang yung maabot natin, kasi hindi tayo sikat at wala tayong maraming views. Kasi eto, sa mga nagtatanong na kino-content ko daw yung mga binibigyan ko ng tulong, hindi po yun content na matatawag. Kasi yung sa akin, pinapalabas ko lang yung kung ano yung inspirasyon na maidadala or mahatid sa mga makakapanood ng video. Kung saan yung tinutulungan nga natin yung may mga makaka-inspire ang mga video, mga nakaka-inspire na tao na dapat tularan. Yun yung mga nilalabas ng mga video talaga. At yung sinasabi yung pinagkakitaan natin. So eto, mga kasaka, tingnan nyo yung page ko. Yan. Yan. Sira po yung monetization natin, yung kita natin. Simula kasi nung na-hack yung Facebook page ko, di ko na mag-get yung kitaan sa Facebook page ko. Kaya ayan, limited po yung kinikita ko sa Facebook. Kaya kung makikita nyo, eto 15 million views. Pataas, yan yung kita. Kakarampot lang. Eto,
million views pero yung kinikita, di ba? Kaya yun, yung pinagsasabi niyong pinagkakakitaan, hindi po totoo yan. Kasi yung, kumbaga yung kinikita ko talaga ngayon, nakita ko ngayon sa YouTube lang yung mga music video ko na pinastusan ng estudyante. Kaya yun yung isa sa mga rason kung bakit kaunti lang yung nabibigyan natin ng tulong at hindi talaga maramihan kasi meron din pong pamilyang inaasikaso. Kaya sa mga nagsasabing pinagkakakitaan ko lang yung mga taong tinutulungan ko, makikita nyo naman kung magkano lang yung kinikita natin sa mga videos na kahit million views pa nga. How much more sa mga hindi umaabot ng million views. Kaya ayun, siguro kung nagpo-promote ako ng sugal, yun siguro yung malaki talaga yung kita. Kasi may nag-offer nga sa akin, maraming mga naghahabulan sa akin na mag-promote daw ako ng sugal. Merong mga nagpipm sa akin ng mga agent na ang offer sa akin sa isang video 300,000, 350,000, isang video lang, isisingit ko lang yung sugal na ipopromote ko. Kaya ayun, 'di ba? Sobrang ang lalaking halaga ng pera, nakakasilaw, pero hindi tayo pwedeng mag-promote ron kasi talagang medyo mahirap kapag napasok ka sa addiction. Kaya ayun, yun yung rason kung bakit yung iba, kung makikita nyo ibang vlogger, 'di ba? Kung sino yung mga nagpo-promote ng sugal, kung makikita nyo na sobrang ang bilis yumaman, ang bilis makabili ng mga sasakyan. At yun yung pagkakaiba ng nagpo-promote ng sugal ng mga vlogger at hindi nagpo-promote ng sugal na umaasa lang sa sahod lang talaga, na kakarampot lang dito sa Facebook. Kaya ayun, yun yung isa sa mga rason kung bakit eto tayo ngayon. Eto yung talagang pinagpawisan natin, pinaghirapan ng gusto. So ayun, samahan nyo po akong itor kayo dito sa simpleng mansion namin na nabuo sa pamamagitan ng mga music video natin sa YouTube channel ko. So tara, samahan nyo akong mag-tour tayo. Yan, ready na ba kayo? Ito yung simpleng studio ko po. Yung mansion ko, huwag kayong magulat ha. Yan, ito yung kwarto ko. Yan. Tagos-tagos nga yung init dito. So, tara, samahan nyo ko. Labas tayo para makita nyo. Ito, ayoko na kayong ipasok dun sa mga kwarto mga kapatid ko kasi ang kakalat. Yan o, kwarto ng kapatid ko. Ngayon, isa pang kwarto. Tapos ito yung kwarto ni Papa. Tapos ayoko na talaga kayong ipasok kasi ang kalat. Yan. Yan yung labas namin. Yan o. So, yung simpleng studio ko, ito. Yan, di ba? Yan lang talaga yung na-priority ko. Gawa ng kailangang malinis at walang maingay sa pagre-record ng kanta. Kaya sinimento ko talaga yan. At pinag-ipo na natin yan. Ayan. Yung simpleng big broom natin. Ayan. Naka-washing lang yan. Kaso paulan na naman. So, ayan. Yan yung rason. Ayan. Ibabakam ko muna. So, ayan. Ito yung simpleng bahay namin. At yan yung rason kung bakit hindi tayo yumayaman. Kasi una sa lahat, nagbablog tayong hindi tayo nagpo-promote ng sugal. Pangalawa, yan si Aramino. Pangalawa is masyado po talaga akong mapagbigay basta meron lang. Kaya wala tayong naiipon na kayamanan na ikakayaman. Kasi mahirap maging maawain. Mahirap pikitan yung mga taong nangangailangan. Kaya yun yung isa sa mga rason kung bakit hindi natin makamtan yung yaman na pinagsasabi ng maraming basher natin dyan. So, ayun lang mga kasaka, pagpasensyahan nyo na kung eto, umabot tayo sa ganito na imbis yung may mga sekreto tayong hindi dapat sabihin, naisabi na tuloy natin gawa ng medyo napuno po kasi talaga ako sa mga pinagsasabi ng iba dyan na parang meron talagang alam pero hindi nila totoo. Ang totoo ay hindi nila alam yung totoong istorya na pinagdadaanan ko sa buhay, na kung bakit hindi natin naabot yung mga pangarap natin ng agad-agaran. Ayun. Ito po nga pala yung studio ko mga kasaka. Ito yung katas ng mga music video ko lang po talaga. Gumastos rin ako sa CD studio ko na to na mga 55,000 siguro. Sa semento lang, mga libo. Tapos sa
lights, ganyan. Tapos yung computer ko, tapos rin doon ang musika ko sa mga music video ko sa YouTube. So, sana supportan niyo po yung YouTube channel ko mga kasaka. Hilay po, yung may 400,000 YouTube subscribers. Doon niyo pong mapapakinggan nga pala lahat ng mga music video ko and videos. So, ayan. Ito lang yung kumbaga matatawag kong katas talaga. Matatawag kong remembrance ng mga musika ko. Nung active na active ba tayo sa musika. Kaso ngayon is ilan na lang talaga yung magagawa natin mga kanta gawa ng kapusta sa kitaan. Tapos meron tayong mga kapatid na nag-aaral pa na kailangan gastusan. Ayun. Kaya, ayun lang yung makikita ang kita ko talaga. Yan. Yan lang yung kita ko. Yung mga computer ko na to. Yung motor ko na yon. Yun talaga yung katas lang ng ano. Oro to no, so unta nakabalo mo unsay problema ni sa iyaha o Kita ko. problema sa mga tao sa iya. Hirap na Lang, pinagdaanan. salamat.